Naman yung outgoing senator, ang laki-laki ng bukol. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Obispo Maximo Joel Porlares, alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Tama ba, Apo Lucas, Attorney Adrian, ha? The Dragon Lady strikes again, ha? At ang tinamaan dito ay yung Commissioner ng Bureau of Customs. Kawawa naman itong si Commissioner Bien Rubio. Abay, kararating lang sa conference kahapon mula Belgium, Brussels, Belgium, ha? Abay, pagdating niya rito ay, ala na pala siyang opisina. Damdaming Bayan. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun. I say it's alright. It's alright ba? Hindi yata. Ay, good morning sa mga taga Bureau of Customs. Grabe ano, ha? Mukhang may nasagasaan ka, Apo Bien, ha? Ayan. Yan talaga pag kami mga nasasagasaang malalaking tao, ano, ha? Anyway, sabi naman yung iba, hindi. Preparasyon yan sa 2028. Talaga naman, ano, ha? Ano, fundraising na naman. Sa bagay, ang bilis-bilis ng 3 years, mga kuya, mga ateng. Anyway, magandang umaga, Pilipinas. Sana yung ganda ng sikat ng araw ngayon, mga kuyang mga ateng, ha? Kaselo lagmay, ha? Sana ganyan din ang kaganda ang sikat ng bagong Pilipinas. Sa lahat ng mga bagong upong political leaders natin, good morning! O huwag kakalimutan yung campaign na promises. Ayan. Abay, kailangan ni honest public service, mga kuya. Ha? Abay, kailangan natin dito ay good governance. Diba, Mr. Mayor General Benji Magalon ng Baguio City? Ha? Yan ang kailangan natin mahabigan sa mga opisyal ng gobyerno na ngayon ay nagsisimula na manungkulan muli, ha? At sa mga neophytes, mga bagong halal, ang gusto po ng bayan sa inyo ay magandang serbisyo at hindi po negosyo. Ayan. Diba? Kailangan natin, ha? Diba, Yorme Isko, ha? Abay, Mayor Vico Soto, ha? Abay, mukhang mababawasan ang mga maglalaban-laban sa 2028. Sa bagay, hindi pa yata pwede si Vico, masyado pang bata, ha? Kasi pang 3 term na ni Mayor Vico ngayon. Right, well, si Paul Tito Sen, ha? May 30 na ba? Dapat pagka tatakbo kang presidente, at least 45 years old ka yata. Ano bang sabi ng ating konstitusyon? Most worshipful Renato Puno, sir, ha? Abay, ang sabi ni Vico ngayong last term na niya hindi na rin sa tatakbo, ha? Ng mas mataas na posisyon. Ayan. Abay, di tutuwa si Yorme Isko niyan. Yorme, good morning, ha? Talaga naman, ano, ha? Abay, nagulat ka ba? Grabe ang basura sa Maynila, ano, ha?
Yung mga kaibigan, marami tayong magandang issue ngayon. Good morning, Justice Secretary Boying Remulla. Abay, nakapagsubmit ka ba ng application para sa ombudsman? Uy, advance happy birthday, Justice Sam Martires. Naku, mamimiss ka na namin. Pero siguro marami tayong oras ngayon, na magkape-kape ni Romy Gonzales. Kaya lang to si Romy, di pa puwapas yan ng Maynila Ayan. Pati na ba kayo ni Congressman Bernos? Ay, nako talaga mga kuya sa politika nga naman Abay, sino ba makalaban ni Sec Boying sa ombudsman? Abay, merong sinasabing Aguinaldo. Ayan. Si Mike Aguinaldo ba yan? Dating COA, O si Apo Lucas? Ayan. Ayan lang, sabi ni Jomar Canlas, mukhang nabanok ka na Apo Lucas. Ayan. Pagod na rin yung mama. Anyway, sige, tingnan po natin, Ayan, congratulations sa bagong Customs Commissioner, Abay, mista mo ba, Jerry Boy? Jerry ba, Itong si newly inducted Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, Ano class sa PMA class 1987? Aba. Di under to ng mga misa sa 1982, Di ba pinahirapan nung ito ay plebo sa PMA? Pero cum laude pala sa sa AIM. Ayan, Asian, akala ko ay bigay mikropono. Asian Institute of Management. Ayan. Pero sa PMA ba o sa AIM, Anyway, mga kuya, maraming mga pagbabago pero siyempre sa mga manggagawa sa Metro Manila, abay, masaya dahil inaprubahan na po mahabigan ang 50 pesos wage increase. Kaya lang sabi po, hindi not alright, Sabi ng mga manggagawa sa mga probinsya, abay, paano naman kami, Mga taga Metro Manila lamang ba ang anak ng Diyos, Abay, 50 pesos, abay, bagamat nalilitan yung maraming trade union dyan, abay, malaki-laki na rin yan. Kung susumay mo sa isang buwan na mga kuya, 1,500 pesos, Ayan. Sabi ng Dole, Secretary Benny Laguesma, ito yata ang pinakamalaking wage increase, 50 pesos, Dati-dati mga 20, 10 lang yata. Ito 50, Tapwe, Yorme, mahabigan, maraming salamat din sa mga Lords of the Oil. Ayan. Good morning, Ninong Don Ramon San Miguel Ang ng Petron. At siyempre si Ninang Lorelai. Lorelai Kiambao Osyal ng Shell. Good morning po. Ayan, Madam Lorelai. At si Bossing Felix Pelleriel. Ano pala? Pilihan itong President CEO ng Caltex. Ayan. Nag-rollback po sila. Kaya lang, akala ko may 2 piso. Wala palang 2 piso. Pambihira naman. Next week kaya, sana may rollback din. Pero habang hinintay natin andyan na ba ang bagong commissioner ng Customs Malu, Asan si Commissioner Ariel, na binabati ng kanyang mga mista ngayon sa PMA 1987-85, Pero eto muna, dumako muna tayo sa palasyo ng Malacanang. Abay, talaga naman Abay, dyan sa Malacanang talaga namang ang Malacanang talaga, Sabi nga ni Manang Aimee, the biggest snake pit. Hindi lang snake pit, nadagdagan pa ng dragon. Ayan. Abay, sino ba itong sinasabing triumvirate ngayon sa Marcos administration? Alupit, Abay, mukhang ito ang sumasala ngayon sa mga sa mga ina-appoint sa gobyerno ng Pangulong Marcos, Mukhang ito ang mga pinapakinggan ngayon, Diba itong triumvirate na ito,
abay malulupit, ha? Dahil kung ano ang bulong, advice, abay mukhang mabigat mga kuya, ha? Pero, maraming ninenervyos sa Bureau of Customs. Meron pa raw mga susunod na sisibakin. After Apo Bien Rubio. Ayan, mabigat Apo Bien, ha? Kumusta ka, Apo? Ha? Ayan. Kasarati biyaga, that's life, ha? Ayan. Meron pa raw dalawang deputy commissioner at ilang opisyal din ang aalisin dyan sa customs, ha? Alam niyo naman ng customs, pagka may ambisyon kang mataas ang posisyon, lalo pagka pampresidensyal, abay kailangan may mga hawak ka sa Bureau of Customs. Yan, parang mina yan. Pero ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos abay magpapatunog daw ng kampana. Aba, anong kampana, ha? Para bang ganito Mr. Tony Lopez ng Manila Overseas Press Club, ha? Ayan, maraming salamat pare ko bossing sa aming award. Ayan, Most Outstanding Journalist of the Year from Manila Overseas Press Club at Radio Station of the Year. Ang DZRH, itong kampana mong Made in Italy, ha? Ayan, nagagamit namin na Mr. Tony Lopez, ha? Imported po ito mga kaibigan, ha? In fairness, ha, sa lahat ng mga natanggap nating award, ha? Abay, siyempre, bukod sa gold from KBP, ha? Ito yung ganda rin, ha? Ayan, kampana from Italy, ha? Made to order, ha? Anyway, ang Pangulong Marcos magpapatunog daw ng kampana sa Philippine Stock Exchange ngayon. At dadalo pa sa anibersaryo ng Philippine Air Force. Aba, kumusta ang kalakalan sa Philippine Stock Exchange? Maganda kaya, ha? Robust ba ang ating economy, Mr. Super Secretary Frederick Go? Alamin natin ang report mula kay Let Narciso mula sa Malacanang. May flash report ba tayo? Sandali lamang, ha? Sandali, Let, at meron tayong flash report. Flash Report. Flash Report! Pitong nakasiro yung ating huwag tatapat sa ko. Ayan. Pitong pulis Maynila inaresto ng NCRPO. Hala, bakit? Alamin natin ang report mula kay mula sa bagong PIO. Ayan, Public Information Officer ng Maynila. Ayan, RS number 29. Boy Gonzales Dumagoso, please come in. Boy G. Lakay, dito na makapag-report. Ba't ka natatawa? PIO ng Manila, si EJ Talagtag. Ayan, batang-bata yan. Lakay, meron tayong itong pulis. Manila. Anong kaso? Inaresto ng National Capital Region na Police Office Intelligence Division matapos na ireklamo ng pamilya ng kanilang inaresto. Nakilala ang mga pulis na naka-assign sa MPD Station 5 o Ermita Police Station ang kanilang opisyal na si Lieutenant Ariel Erlano Codon, ang Deputy Chief ng MPD Station 5 at Police Staff Sergeant Philip Salazar Lizardo, Drug Enforcement Unit Investigator ng Station 5 kasama ang mga tauhan ng Anti-Drug Operative na sina Police Staff Sergeant Ronnie Boy Matutina Alonso, Police Staff Sergeant Mark Olivera Gasate Amicable, Patrolman John Michael Vizcara Sobre Villa, Patrolman Drex Pating Bato at Patrolman Brian Tanya Franca Gomez. Sa investigasyon ng mga ng NCRPO, inaresto nila ang isang lalaki noong June 20, 2025 na sangkot naman sa illegal na droga, pero hindi naman daw totoo. Nakiusap ang asawa ng lalaki kung saan hininga ng mga polis ng 50,000 piso ang ginang pero hindi kaya ang halaga. Pumayag ang mga polis sa halagang 20,000 piso na ipinadala sa pamagitan ng GCash Lakay
Gcash at napalaya ang kinulong. Gcash, mga siraulo to, mga ano, Gcash pa, may trace yan. Bopol din to mga pulis na ito, ano ha? Anyway, buti nga, ayan, natimbog tuloy sila. Ebidensya yan. Ebidensya at napalaya ang ikinulong na mister nang walang isinampang kaso. Dapat matuto sa magagaling ng investigador. Nabatid ang mga pulis na nagreklamo ang ginang sa tanggapan ng MPD Station 5 kaya nais na ibalik ang pera, pero desidido ang mga nabiktima na ituloy ang reklamo kahit pa tinatakot at pinagbabanta sila ng mga naturang pulis. Kaya lumapit mismo ang mag-asawa sa tanggapan ng direktor ng NCRPO, si Major General Anthony Aberin, kung kaya sinagawa ang operasyon sa mismong police station Lakay, sa Station 5 ng Ermita Police Station, saka pinag-aresto ang 7 pulis. Naharap ngayon ng inaresto mga pulis sa kaso grave extortion, great threat, arbitrary detention, at paglabag sa RA 3019 o Anti-Graft Corrupt Practices Act at PD 1829 o Obstruction of Justice. Ito si Boy Gonzales para sa Lisares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Yan, congrats sa mga ni General Aberin ng NCRPO. Ayan, tama yan, ha? Abay, mga siraulo, mga ogag na pulis ang mga ito, ano, ha? Yan talaga ang dapat nating linisin, General Nicolas Torre III, sir, ha? Pero kung andyan pa ang dating Pangulong Digong, anong order sa mga ganyang para mga ninja cap sa Dong? The order is dead or alive. Ano ka mo? The order is dead or alive. Daming bayan. Alamin mo natin report mula sa Malacanang, Pangulong Marcos magpapatunog daw ng kampana. Ayan, parang ganyan ha. Sa Philippine Stock Exchange at dadalo rin sa anibersaryo ng Philippine Air Force. May mga taga-Philippine Air Force, happy anniversary, ha? Ayan na, sana may force na tayo, huwag lamang air. RS number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Ay maagang nag-umpisa ang schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga. Sa mga sandaling ito ay isinasagawa ng Pangulo ang paggagawad ng Order of Sikatuna Grand Cross with the rank of Datu Gold Distinction kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro. Ito ay bilang pagkilala sa kanyang ambag sa pagsusulong at pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Kasabay nito ang panunumpa ng kalihim sa kanyang posisyon. Pagkatapos nito ay didiretso si Pangulong Marcos sa Philippine Stock Exchange sa Bonifacio Global City sa Taguig. Kaugnay ito ng special bell ringing ceremony na hudyat ng implementasyon ng Capital Markets Efficiency Promotions Act o mas mababang buwis sa stock transaction. Dadalo rin ang Pangulo sa 78th anniversary ng Philippine Air Force at nagaganapin dito sa Villamor Air Base sa Pasay City. Laki. Pangailang anniversary ng Air Force, Let? 78? 78 lakay, oo. Bata pa pala ang Air Force, 78 lang. Matanda pa ang DCRH, sa 86 na tayo. Ayan. 78 lang sila lakay. Ayan. Sino nga ba ang commandant ng Air Force? Si Lieutenant General Arthur Cordura lakay. Ayan, Arthur Cordura. Ayan. Cordura. Ayan, parang aircon lang, ano ha? Ayan. Cordura pala yun. Cordura naman yun lakay. Cordura. Ayan. Anong ibibita naman ng Lieutenant General Cordura sa Air Force, ha? May papakita bang force at hindi namang puro air? Malalaman natin maya-maya lakay kasi lagi naman yan meron silang mga ibinibida kapag ganitong anibersaryo nila kung gaano na ba kalakas ang ating Philippine Air Force. Napalagyan din namang nangangako ang presidente na tuloy-tuloy ang suporta sa modernisasyon. Ayan, ilan na ba ang fighter jets natin at kaya bang buhayin o kaya gayahin man lamang yung Blue Diamond noong panahon ng dating Pangulong Marcos Sr.?
hindi yata nila didetalye yan lang. Ganun ba? Secret Secret ba? Secret. Okay. Yung mga pagbili at saka ang sabi nila kaya na rin naman natin makipagsabayan lakay sa mga advanced air assets. Kaya natin makipagsabayan sa Bangladesh. Ayan, sa... Anyway, sige, tingnan natin. Sana nga ay madagdagan pa ang pwersa ng ating AFP, lalo na ang Philippine Air Force. Anyway, sa anong oras andyan ng Pangulo, Miss Let, sa Villamor Air Base? Alas 10 pa siya dito lakay. 10 o'clock pa. Nauna nga yung sa Malacanang, alas 8:15 yung lakay. At yung sa Philippine Stock Exchange ay alas 9 naman ngayong umaga. Pagkatapos ba doon, saka siya didiretso dito sa Villamor Air Base. Teka muna, ba't alas 8:15 sa Malacanang? Anong meron dyan? Yung lakay, paggagawad ng Order of Sikatuna Grand Cross. Kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro. Manunumpa na rin siya ngayon lakay bilang bagong DFA Secretary. Pinalitan na si Manalo? Oo, lakay. Ganun ba? Ang King Yusek lakay ng DFA, ang siya ng Secretary ngayon. Si Secretary Maria Teresa Lazaro. Saan dinala si Secretary Manalo? Sa siya lakay? UN Permanent. UN. Representative. Oo, lakay. Akala ko sa Iran. Anyway. Teka muna. Bakit tinanggal ni Pangulong Marcos ang kanyang kababayan na Commissioner ng Customs, Bienvenido Rubio? Oo, sinusubukan pa rin natin alamin lakay. Tingnan natin kung mayroon ng pagkakataon ngayon na ma-interview namin ang Presidente at maitanong yan. Ayan. Mukhang malupit. Another victim daw ng Dragon Lady ng Malacanang. Anyway, at meron ding balitang minasagasaang mga opisyal. Ayan, grabe talaga. Anyway, sige, abangan na lang natin, Miss Red, kung magpapaliwanag ang Pangulo dito sa mga sibakan na blues o bahagi ng kanyang tinatawag na cleansing ba? Sige. Tama lakay. Ayan, review daw ng performance ng mga opisyal. Okay. Kaya binabanggit niya lakay na tuloy-tuloy pa yan. Hindi porket na-retain. Ayan, ligtas na. Kaya lang sana yun daw mga nagtatrabaho, wag naman palitan. Ayan. Tapos ipapalit kung sino-sino na lang. Ayan. Sana yung mga nagpe-perform naman manatili sa gobyerno. Ayan, sayang naman. Anyway, sige, abangan natin yan, Miss Let. Dapat ma-consider yan lakay. Okay. Good morning, ito si Letners. Ito para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Andali lamang, Heta. Ito mo ng report ni Edniel. Belta ng China sa akusasyon ng AFP hinggil sa droga sa West Philippine Sea. Inahalin tulad ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa putok. Anong putok ito, Edniel, ha? Putok na tinapay o putok ng luces? Ayan. Rebentador. Arrest number 52, Edniel Parrosa. Please come in. Edniel. Lakay, pasintabi sa mga nagkakape ngayong umaga. Putok na body odor. Sa kilikili, pambihira naman. Ayaw na mapasero ng LRT ng ganyan, MRT. Ayan. Okay, proceed. Itinulad ni Defense Secretary Gilbert Teodoro sa mabahong amoy na nagbumula sa bahagi ng katawan ng tao ang sagot ng China sa usapin ng illegal na droga sa West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, kaysa maligo, isinisisi pa ng may putok ang bawas na nakakaamoy. Ganito ang tugon ni Teodoro sa pagpalag ng China. Sa pahayag ni AFP spokesman for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na malamang pakana ng Beijing hanggang sa 1 toneladang syabong nasa Batas Zambales noong June 24. Magugunitang sinabi ni Trinidad na may Chinese workings ang 10 bilyong pisong halaga ng syabong nakuha sa isang Chinese Malaysian national na kasama ng mga mining scam Pinoy. Buwelta ng Chinese Embassy, mahisyoso ang pag-ataking ito ng military official ng Pinas. Pero sa ambush interview, ipinagtanggol ni Teodoro ang pahayag ni Trinidad at tinura ng reaksyon ng China na isa umanong buga na hindi galing sa bibig. Pakinggan natin ang kalihim.
Ngunit itong buga na ito ng China, dahil nahuli sila, hindi galing sa bibig ito. Galing sa ibang parte ng katawan na bumubuga, hindi sa bibig. Pag isang tao ay may putok, pinag-uusapan yung tao, imbis na maligo yung tao, sasabihin niya may diferensya yung ilong ng mga nakakaamoy. Yan ang ginagawa ng China. Magugulitan sa pahayag ng AFP spokesperson for West Philippine Sea, sinabi ni Admiral Trinidad na taktika ito ng China para sirain ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Ginagaya yata ng China yung ginawa ng Britanya sa kanila nung araw, di ba? Ang Britanya ay binuhusan ng maraming droga sa China. Ayan. Ay naka talaga, iba talaga ang mga China, ha? Talagang ayaw tayong tantanan. Daming Bayan. Babalikan natin lang pang mga issues, silang pang mga reports. Good morning muli sa mga taga Bureau of Customs. Oras, Chief Justice Alex Jessamundo. Uy, abay malapit na rin mag-retire si CJ. Ano ha? Kailan nga ba mag-retire si CJ? Di ba? This year din, ngayong taon ka ba magre-retire, CJ Jessamundo, sir? Oras ganap ng, miss na, baka agtampot ng ating miss na. May balak pa naman sa 2028 ito, ha? Oras miss na General Edwin Ernie, alas 8:36. Ang oras na yan. Bayan. Oras Sister L. It's 8:41 at good morning Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga at Diyos marahay na aga sa mga kababayan ko syempre dyan sa Jubillar Albay. Bakit nakangiti ka na naman? Sabi ko na nga ba, pinapanervyos mo yung mayor ninyo ha? Ay, hindi siya dapat nervyos ganun ba? Walang dapat ika-nervyos, Lakay. Sino yung mayor nyo doon? Si Mayor Jorem Arcangel. Ganda-ganda ng pangalan kinakalimutan at ang aking tito, Arcangel. Vice Mayor Nong Arellano. Hi, Tito Nong. Siyempre yung tsuhin ng babatiin, Lakay. Vice Mayor Nakailang term na ba si Mayor Arcangel? Alam ko Lakay, pangalawang term niya, ilang term niya ngayon. Kasi pumalit siya nung nakaraan sa tatay niya na namatay, Lakay. Tapos nag-ano siya. May 2 terms pa medyo siya. nalilito ako, Lakay. Kasi alam mo naman, di ako masyado. Ako mahilig sa politics. Sandali lamang. Kunyari ka pa, ha? Mahilig lang ako sa chismis. Ganun ba? Teka muna, batiin mo natin yung mga Deputy Commissioner sa Bureau of Customs. Ayan, abay, DEPCOM Jubimax. Ayan, kumusta ka na? Ha? Ayan, abay, Collector Bakiran. Ayan, Apo, ha? Diyan ka pa ba? Ayan. Abay, bakit may mga binabati ng mga rito? Wala pang formal announcement, ha? Pero may mga bago na Lakay. Mukhang marami ang aalisin dyan sa Bureau of Customs, ha? Abay, mukhang hindi natin malaman to kung cleansing ba ito o pang fundraising. Nagulat nga tayo kahapon, Lakay, dun sa balita, napalitan na pala si dating Commissioner Bienvenido Rubio. Ayan. Abay, akala natin nasa Belgium pa siya, ha? Nasa Brussels, dumating na pala siya kahapon. Abay, pagdating, yun ang pasalubong may pasalubong sa kanya. Well, ano yun, Lakay? Welcome home, pa-welcome back. So, tingnan natin kung meron nga bang bagong Deputy Commissioner, ha? Ayan. Na Rosales na ang pangalan, Florante Rosales. Hindi na kay kay Ninong Supremo yun ganun ba yun? Lito-lito, lapid-lapid ang pangalan. Sige, sandali lamang, bago ang mga reports, sandali lamang, asan si Idol Sergio? Ayan,
abay, di ba umaalma ang mga ECOP sa 50 pesos na wage increase? Oo nga, Lakay. Dito sa Metro Manila. Ayan. Pero paano yun, Lakay? Di ba 50 pesos? Tapos yan ay para sa minimum wage increase. Pero pagka nataasan, Lakay, mauungusan na nila yung yung iba. Yung mga... Yung tumatanggap ng medyo yung mga above. nauna. Mga lang, Lakay eh. Sabi nga nila, above minimum, pero ilang piso lang. Uy, 1,500 din isang buwan yan. Yung Oo, 50 Lakay. pesos, Kaya nga mauungusan na nila yung iba. Yung mga nauna yung mga nauna. Above minimum wage ang sweldo. So, yung lang. parang kanina may na-interview tayo, kailangan palang mag-adjust ng mga employer. So, kailangan din dagdagan sila. Ng konti din para... Dapat, Kasi minsan magugulat ka sa tinagal-tagal ng panahon, yung bagong pasok na empleyado na minimum wage earner. Mas mataas. Mas mataas pa yung sahod sa mga luma. Ang sakit kaya nun, Lakay. Totoo yan. Nangyayari yan. Aba, yung bagong pasok, mas mataas pa ang sweldo sa datihan. Ayan. Dapat mamigay tayo ng aginaldo, ha? Kaya siguro yan ang dapat din pag-aralan ng Wage Board Secretary Benny Laguesma, Yung mga ganyang issue, ha? Saka tingnan din siguro ng mga kumpanya, Lakay, kasi unfair dun sa mga matatagal na din talaga na mas mababa pa ang sweldo. Yan ang mahirap pag walang labor union eh. Kaya dapat may labor union Ayan ka na naman eh. Papasimuno ka. Papasimuno ka. Lakay, graduate ka na dyan. Di ba? Noon, nagagaganyan ka. Tanggal tuloy tayo sa... Sabi niya, pasimuno ka. Ikaw sige. Pero eto na, Lakay. Ang ninong ng bayan ay nandyan sa may barangay 144 sa Bagong Baryo, dyan sa may Caloocan City. Sa mga malapitan pala, Lakay. Malapitan country pala ito, ha? Uy, may mga kamag-anak ko sa Bagong Baryo, ha? Ayan. Okay, Ninong Sherwin. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mga taga-barangay 144 dyan sa Bagong Baryo, ha? Ayan, hanapin nyo si Sherwin at doon kayo magmano. Ilang days before Christmas? Ayan, kaya lang off mic ka. Ayan. 177 days bago magpasko. Alam ko itatanong mo. Ready na ako. Ayan, ready ka na, ha? Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo na aginaldo ngayon? Lakay, dito nga sa barangay 144, Zone 13, District 1, sa Baryong Bago, sa Cansalu. Yan, Baryong Bago. Bakit dahil naman binalitan ng Cansalu, Caloocan. Baryong Bago, Bagong Baryo. Bakit in case of emergency yung nakalagay dyan sa video mo, ha? Pinag-usapan nyo kanina, Lakay, tungkol sa putok yan. No? So, in case of emergency. Ibang putok yun. Kailangan dyan itawas. Ayan, ha? Sa barangay 144, Lakay, nakakatuwa. Dahil kada ali pala, may ganito, may fire extinguisher. Yung galing. Ganon? Aba, bawat ali, bawat iskinita may fire extinguisher? Aba, galing. Ayos, Lagay dito sa pinakabukanan ng kalsada ng looban, yung kanilang extinguisher na para kapag may emergency, may magagamit agad na pamatay sunog. Buti hindi ninanakaw yan. Oo nga, in case baka buti hindi binabasag yan eh. In case of emergency lang siguro lang. Protection na rin ng mga taga-looban. Galing sa looban na to. Kaninong pakulo yung Sherwin, kaninong pakulo yung bawat iskinita may fire extinguisher? Pakulo ba ni Mayor Along malapitan yan? O ng barangay. Mayor, tsaka sa barangay din. Aba, galing ayos yan mo dapat tularan. May malakas na nakikinig ng radyo. Sino? Kita ko lang yung bahay. Ayan.
Mga aso. No, sige, pag hinabol ka dyan. Naku, ingat ka dyan, baka... Wala kang takas dyan. Nakatali, ha? Kasi na aso rito. Ito, ano po? Yan, o. Tatay pa, ano? Mambay po. Boy, Bison ko, bibigyan ko. Si Tatay Boy Bison. Boy Bison. Boy D. Sa second floor. At yung kanilang radyo, ito nasa ibabaw ng timba. Ayos Tabi ng kanin. May rice cooker. Malaki sa termo. Ayan o, ha? Meron silang iniiba. Dito na kay Diamante. Wow. May ruby. Bili ko kay Ren si Bayan. Naku. Pangontra pala yan eh. Galing kay RS. Ayan. Pang misteryo yan. Gabi ng misteryo yan. Gabi ng misteryo yan. Ayan. Okay. So, kamusta naman po ang diamante ninyo? Hindi po na ibebenta. Hindi pa rin nabibili lang kayo. Dahil may malaking diamante si Kuya. Ayan. Si Tatay Boy. Tatay Boy. Ayan. Kailan nyo nabili yung napakalaking diamante, Kuya Boy Dison? 2005 po. Tagal-tagal na. Ano nga sabi sa Tambunting Pawn Shop, magkano daw maisasanlayan? Hindi na kayo isang bunting lakay. Pagsama-samahin ng yaman, hindi raw ako naisasan na ito kitang bunting. Ganun ba? Okay, dahil nakikinig sa atin si Kuya Boy, bigyan mo kaagad ng premyo. Bigyan agad ng premyo yan. Oo, dahil pag umaga, nag-radyo talaga kayo. Alam ka sa labasan, malakas ako kayo mag-radyo. Oo, kasi yung 2:30 pala kaya nakabukas na ako. Aba. Nakatune na ako. Aba, ganun talaga Kuya Boy. Nakakatuwa naman si Tatay Boy. Kasi talaga. Ako nakikinig na natin si Eric. Yung panahon pa ni Emmanuel Rojas. Grabe. Ang tagal na. Commonwealth pa yan. Kasi nanay ko, labandera ko sinyera. Aba. Maroas. Sabi na ako, taga-Banlaw. Mama ko. Sabagay, Sherwin, tama si Kuya Boy Dison, ha? Ayan, alam mo ba na yung oath-taking ni President Grandmaster Manuel Luis Quezon na on the air sa DCRH nung araw yan, Sherwin. Doon sa mga lumang picture natin, nandyan yung picture ni Manuel L. Rojas, ha? Yan, nananumpa. Live sa DCRH. Ine-ere sa DCRH yung araw. Si Manuel Rojas, kaya lang nasa Bacolod, hindi mo sa Bacolod. Bacolod yung litrato nila. Nagpapicture sila kaya Manuel Rojas. Para lalong lumakas, ibigyan mo kaagad ng vitamin C, Kuya Boy Dison. Ayan. At mamaya bibigyan din natin si Sergio Luis Ortiz. Malakas ka sa DCRH at na-survive mo yung ilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Eto, meron kang 1,000 pesos. Ayun. Salamat po. Ayan. Tapos po. Pampagubit mo, Kuya. Pambili na shampoo. Ayan. Yung vitamin E. May katerdo pa yan na DCRH Grocery. Ayun. Yan ha. Maraming salamat po. Wala po naman, Kuya. Ayan. Meron pagkasama yan na imbag na bigas ng DCRH. At syempre meron kasama din yan na DCRH t-shirt. At yung vitamin E. Vitamin E, huwag kakalimutan. Yung vitamin E. Kalimutan lahat, huwag lang yung vitamin E. Yung vitamin E nila, Kay. Pampalakas yan. Ano, nanay? Kaling araw ko, di siya araw sa kanilang. Talaga, ha? Oo, DCRH na sila nakikinig. Kabayan ko si Israel. Bicolano ka mo? Taga Bulan Sorsogon. Diyos marhay na aga po, Tatay. Magkababayan pala. Sa Bulan. Okay, Okay, Sherwin. Ayan, congratulations, congratulations, Tatay. Maraming salamat po. Maraming salamat, Tatay Boy. Ito na yung vitamin E. Ayan na yung vitamin E. Ayun. Maraming salamat, Tatay. Nabuhay ng dugo si Kuya Boy Dison. 3 kutsarita lang yan, Kuya.
Kala niya daw pwede dropper lakay. Pambata yun, tiki-tiki. Sige. Kung dropper yan, kuya, 10 yan. Ayan, pwede na. 10 dropper. Okay nga, Rod. Thank you po. Salamat natin po sa mga nais mo lang ng 1,000 pesos. Laging tumutong sa Deezer H. Baka kayo sa sunod nating winner sa Deezer H. Malakas promo. Aring number 6, Sherwin Bad Alfaro, Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin Alpha at Kuya Boy Dison dyan sa bagong Barrio Caloocan. At narito na ang isa pang ninong natin na Sister L. Ayan. Eto, may hilig pumalo ito. Ay, oo. At ang nino ng actress beauty queen ngayon. Ayan. Si Herling Budol. Ayan. Nasa ating linya ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines, si Mr. Sergio Ortiz Luis. Bossing Sergio, magandang umaga po. Ay, magandang umaga sa iyo, Adeo. Yes, sir. Ayan, anong hall na po kayo? Hall number 6? Nasa front line, nasa back line na kayo? Papuntang opisina. Papasok pala. Papasok pa lang. Akala ko katulad nung iba parang si Congressman JP Padiernos. Ayan, 9 holes muna yan. Sisimula ng alas 5, mga alas 9, tapos na siya. Ha? Shower na siya. Ayan, diretso na opisina. Di ba ganun ang routine mo rin, bossing Sergio? Hindi ba ganun ang ginagawa mo rin? Gigising ng maaga, 9 holes, natapos ng 9 o'clock, 9 o'clock, pasok na opisina. Once a week lang ako. Once a week na lang ba? Bakit naman? Nag-artista lang si Harleen Budol, once a week ka na lang. Dati-dati, araw-araw. Hindi, dati-dati. Ako na Wednesday, Hindi na Hindi na lang meron naman, 1,000 nga ba ang tip mo kay Harleen Budol nung siya ay yung UG, Umbrella Girl? Gano'n naman talaga bayaran sa Umbrella Girl at Sadi. Ikaw daw lakay hindi naman daw yung issue Hindi, pasakalye lang yan. Okay, bossing Sergio, ayan, ikaw talaga napaka-KJ mo talaga. Tinatanong ko pa kung di ko pa natatanong kung ano handicap niya ngayon. Itatanong mo pa ba? Oo, at sana kung sino na ang magandang umbrella girl niya ngayon dahil artista na itong si Harleen Budol. Ayan. Sino bang UG mo ngayon na bossing? Si Sandra? Hello. Ayan na. Anyway, hindi po yan nanda. Kaya po naman itinawagan na Mr. Sergio Sir. Ayan, ay reaksyon po ng ECOP dun sa 50 pesos wage increase sa mga workers sa Metro Manila. Abay, kakayanin ba ito ng mga employers? Well, sabi ko nga, Nakay, opo. Basta dumaan sa proseso. Kahit meron mga tumatawag sa akin mga miyembro namin diyan, medyo nagrereklamo. Sabi ko, kayanin na natin to. Kaya lang, yung mga miyembro namin hindi naman yun yung maestro. Reality check lang, Lakaya. Yes, sir. Yung binigay na 50 pesos kayo sa NCR, last year 45, the other year 35, ano? Lalapas-lapasan na ito hinihingi ng Senado. Hiningi ng Senado 100 lalapas 200 ba? 200? Hindi, ang Kongreso 200. Ay, tama. Senado ang 100. Kaya lang, reality check, na hindi nalalaman ng mga tao. Itong wage board na to, tsaka yung legislated wage, ang epektado lang niyan yung formal sector natin. 16 million out of 52 million sa labor market. Minority yan. Doon sa 16 million na yon, sino hindi kasama? Hindi naman wala naman mga away. Yung mga farmers, yung mga fisher folks, yung mga market vendors, tricycle drivers, libre drivers, yung walang trabaho,
yung mga pumapasok na naghihintay na magkaroon, 52 billion yun, 16 billion lang yung apektado ng mga wage increases na yan. Kaya pag sinasabi, yan para sa manggagawa, para sa minority ng manggagawa. At isa pang reality, sa 16 billion yan, 5 billion lang sa 16% na yun, out of the 52 billion, 5 billion lang yung minimum wage earner. Oh. Okay. So out of 52 billion, taon-taon ina-address natin, na sinasabi natin para manggagawa, 5 billion lang yon. Ngayon, kung nagkakaroon ng extortion across the board, inaabot na mga 6 billion yan, ang 7 billion. Yung unang sinasabi natin, sino na ngayon ang umiintindi sa the rest of the 52 billion? Yung mga 47 billion. Opo. Bakit kami nagsasalita para sa kanila? Tataas ba ang ani ng manggagawa ng farmers pagka nagtaas ang wage? Hindi. Tataas ba yung huli ng mangisda? Hindi. Yung mga tricycle vendor, yung mga yung mga market vendor, tataas ba kita lang? Hindi. Pero anong mangyayari? Kung mataas masyadong tinaas, ang gagawin ng mga employers, habulin yan, tataas yung presyo nila. Ayun, yung nga po. Inflation. Babawas ang tao. So, sino apektado? Yung 47 million. Sino nagsasalita para sa kanila? Bakit kami nagsasalita para sa kanila? Doon naman sa 16% na 5 billion actually, yung mga enterprises na yun, yung enterprise na yun, 90% doon micro. Yung 8% ay small. 1% yung medium, 1%, kulang pa na 1% yung large. Yung nasa small sa taas, medium, saka large, yun yung mga membro namin. Yun, basta dumas sa proseso, pinipilit na namin, yung mga yun, lalo na yung large, saka yung medium, marami na yan, kung magbigay ng bonus, 17 months, 18 months maybe. Yung sweldo sinasabi hinihingi, mas mataas pa rin yung binibigay. Yun, pero kung konti lang yun. Ang masakit, yung 90% na micro. Hindi namin miyembro yun, ha? Pero sila yung lagi na lang tinatamaan yung mga industries na yan, 65% ng mga employment, nasa kanila. Doon sa formal sector. Pala kaya, huwag natin pag-usapan yung mga farmers, huwag natin pag-usapan yun. Yun na lang. Yan, pagka masyadong malaki yung binigay mo, alam mo naman yan, sa kahit saan to kayo marami yan. Pasweldo lang na pinuprowel, tataasa po lang yan. Saka yung 50 pesos na yun, Lakay, opo. Alam mo, hindi lang 50 pesos yun, plus 30% yun. Lalo sa 65, bakit? Tataas yung PhilHealth mo, tataas yung SSS mo, tataas yung ano ba, yung pag-ibig, tataas yung overtime rate mo, tataas yung bonus mo, tataas yung ano mo. Bali plus 30% yun. Ganun pala yan. Sabi namin. Napakadali kasi magpapile kung ano yan para mapakita mo sa mga miyembro mo na gumagawa ka ng remedyo. Sino naman ang magpapakita sa mga farmers? Sino ang magpapakita? Bakit hindi dapat taasin? Ako mo may boses, yan ang inaasikaso natin. Paano na yung sa laylayan ng laylayan? Hindi namin sinasabi kasi sweldo, talagang ganun ang problema yun ang sinasabi namin. Dumaan lang sa proseso, kahit na paano, nakita natin yung PhilHealth, yung regional wage board, nung araw, nung bagong tinatagyan, pinakamababa ang minimum wage sa Pilipinas. Ngayon, pinakamataas tayo rin sa region natin. Bakit? Yung unti-unting ginagawa taon-taon, sabi ka sa'yo, sabi nila, barya-barya, dalampasan na nga hinihingi na Senado 100 yung hinihingi nila. Dalampasan na nga yun sa unti-unti, 3 taong nakakaraan lapas-lampas na pero 3 years po yan. Dalampasan na hihingi ng lower house sa konti-konti na yan
Masakit. Natatakot na sa ating mga investors. Sa dami ng problema rin sa Pilipinas. Dadagdagan pa nung ganyan na hindi nila maintindihan kung paano yung nag-i-invest ka. Bigla lang papakilaban yung sweldo ng tao mo. Hindi ka nakikita. Hindi ka hindi na ba madali magsara rito lakay? Opo. Sabi nga nila, pag magsara ka ng kumpanya rito, kahit mabili kayo magbayad na mas madali pa kumiwalay sa asawa kaysa magsara ng kumpanya rito. Ganun ba? Babatay ka sa hirap pagsasara ng kumpanya rito. Kaya natatakot yung mga investor natin. Napakarami na regulasyon. Opo. Ang ECO po ba, Sir Sergio Ortiz Luis, sir, may rekomendasyon po ba kayo na alternatibong programa para matulungan yung mga manggagawa din at of course yung mga negosyante nang hindi naman naapektuhan ng todo yung kanilang negosyo? Sabi nga, meron kami mga programa sa mga employment, meron kami job program, jobs, no? Buwan-buwan, naglalagay kami ng mga job fair, katulong namin yung iba mga association na employers. Yun meron kami training na ginagawa para meron kami platform para sa matching ng mga naghahanap ng trabaho. Yun ang magagawa namin. Hindi naman kami gobyerno, wala naman kami pondo wala naman kami budget wala naman kami sa plakong budget hindi naman kami sali ron So, ang sinasabi di ba, ang pagtuunan ng percent ng mga Congress, ng mga legislator natin, huwag na yung taon-taon na minimum wage earners. Konti lang yun. Pagtuunan nila ng taon, yung mga jobless, tsaka yung mga nasa informal sector. Yun ang kailangan. Magkano kinikita ng farmer? Swerte na siguro kumikita ng 300 a day yung mga yun. Ay, sinabi po ninyo. Ayan. Eto nga, tulungan niya kasi kasuhin. Opo, ang dami nagre-reklamo dito sa amin kasi binabarat yung palay ngayon. 8 pesos. 7 pesos. 7 pesos kada kilo ng palay. Ano pang kikitaan ng mga farmers natin? Pero tsaka yung mga walang trabaho. Ayan, Huwag naman natin, to the point na kulelat na nga tayo sa tourism ngayon. Kulelat tayo sa employment. Dahil maraming nagsasara galing sa China, Limawa, tayo ang lost choice. Despite the effort of the President, pagdating doon sa puzzle shop, nangyayari, pupunta sa Vietnam, pupunta sa Thailand, sa Indonesia, sa Malaysia, even Cambodia, tayong kahuli-hulihan dahil sa natin ang problema dito. Anyway, Mr. Sergio, curious lang ako dun sa sinabi mo na mas madali pa makipaghiwalay sa asawa kaysa magsasara ng kumpanya. Bakit? Hindi ba ganun kadali ang magsara ng kumpanya? Ano ba mga requirements? Ay, nako. Madaming requirements. Marami kang babayaran. Most of the time, willing ka na magbayad ng hindi ka pa mapagsara. Yung mga dokumentong maraming nagsara foreigners na may bad mga lessons na natatakot yung mga kumpanya. Kaya nga yung issue rito na pag magbubukas ka, ingat na ingat sila. Dahil pagka hindi sa workout, hindi ganun kadaling lumabas. Talaga, ganun pala yun. O nga pala, separation pay nga pala, bayad sa mga mayroong empleyado. Bayad sa mga empleyado. Ayan, mga ipo-prove mo pa na ikaw bankrupt na. Magsara, pag di mo na-improve, may mga damages pa. Ganun pala yun. Ngayon natin narinig yan. Anyway, bossing, Mr. Sergio Ortiz Luis, sir. Ayan, kumusta na po kay Harleen Budol? Ayan, sana po makakuha kayo ng mas magaling pang umbrella girl, ayan, at caddy para bumaba ang iyong handicap. At may nangungumusta rin pala sa'yo dito, Mr. Sergio Ortiz Luis, sir, yung grupo ng mga magsasaka mula sa San Miguel, Bulacan, sila Casanis Yoson. Kayo po pala ay madalas nilang makausap at sinusuportahan mo sila tungkol po dun sa, sila yung nagre-reklamo lakay, 7 pesos na lang ang benta nila ng palay. Palay, ayan. Hindi na yan, meron ako nakita lakay na group ng farmer sa Nueva Ecija. Opo. Na sumulat kay Presidente. Ayan. Takot nga rin sa legislated wage. Dahil
ayusin muna raw yung problema nila bago magtataas sila tinatamaan. Tama po yan. Actually, nagpunta nga sila dito kahapon. Opo, nag-abot din po ng letter. Opo. Anyway, sige po, sana matulungan sila. Anyway, Mr. Sergio, sir, maraming salamat po at least welcome po sa inyo. Hindi katulad nung wage increase na tinututulan ninyo. Pero ito, welcome yung 50 pesos na wage increase. Agapay, kakayanin. Ayan, kakayanin. Thank you po. Thank you, sir. Magandang umaga. Maraming salamat. Maraming salamat as usual. Maraming salamat po. Daming Bayan. Mr. Sergio Ortiz Luis, ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines, ang player ni Harleen Budo. Natatawa na lang talaga siya sa'yo. Sabi siguro, ang hirap nito makasama niyan sa laro. Alam mo, pagka gano'n na buti si Mr. Sergio, Pero at least nakakatulong siya Lakay, di ba? Si Harleen kasi working student dati yung Lakay sa lakas magbigay ng tip ni Mr. Sergio. Ayan. Parang gusto ko na lang Lakay, gusto ko na, deal na lang. Gusto ko maging umbrella girl kasi 1K pala yung tip. Oo. Isipin mo yun. Pagka nanalo pa si Sergio sa yung player mo sa pustahan, dodoblehin pa yan. Diba? Baka nga hindi lang doble. Ayan. Baka triplehin pa. Ay, sinabi mo. Baka may pakain pa yan. Baka may scholarship pa yan. Iba na yun. Ganun ba yan? Ay, naka talaga mga kuya, mga ating, sa panahon ito na tag-ulan, madami na naman ang nagkakasakit. Kaya dapat maging malusog at aktibo. Kaya todo alaga ako sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class. Gamot sa high sugar, world class pa rin. Gamot sa high cholesterol, world class. Pero presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi ang gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world class pharmaceutical companies. Tulad na lamang ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming Bayan. Oras, Sister L. It's 9:12. Diaz Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Hi, good morning, Mama Glory. Damdaming Bayan. Oras, Sister L. 9:18. Ayan, at alamin natin ang... Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy, ha? Abay mukhang marami ang nabukulan sa Senado, ha? Bakit naman ganon? Ang malaki ang bukol, Sister L. Saan ba yan? Ba't ba may mga bukol yan? Yung mga outgoing senators. Ayan. Talaga, siguro. Nagkabukulan ba, Lakay? Ang laki. Maga yung bukol. Kaya dapat mga senador pa bigyan ng helmet. Ayan. Saan ba yung bukol, Lakay? Uso pala ang bukulan dyan sa Senado. Grabe. Sa noo na bukol. Alang yan. Ay, nako. Ang dami nagre-reklamo, ha? Hindi fair and square. Ang hatian. Ayan, ang hatian. Ayan. Yan ba yung may mga... Yung 150B. Ayan, yung taga Bulacan, laki-laki, ha? Ayan. Number 1. Ayan. Oh my God. Tapos yung taga Bicol, Sino ba yun? Daming kilay niyan.
At ayon na sa ating bubit, Sister L, alam mo ba na may bagong triumvirate pala ngayon? Abay, kaya't eto, Sister L, pagka nagsama-sama, talagang pagka hindi ka kursunada, hindi ka kakampi, ay yari ka. Ayan. Elbow ka. Ayan, oo, sipa pa. Ayan. Hindi lang elbow. Sipa pa, ha? Talsik ka, ha? Ayan. At ayon na sa ating bubit, ito na lamang mga latest, ha? Kaya pala ang daming, tama lang naman na sibakin yung iba dyan dahil hindi naman talaga nag-perform. Pero ang malungkot dito, Sister L, kung yung mga nagpe-perform ay sila pa ang nasisibak. Ayan. Parang unfair naman yun. Talaga, oo. Dahil lamang yung iba, ayan, hindi na pagbigyan, may mga nasagasaan. Ayan. Lalo na dyan sa Bureau of Customs. Naku, talaga naman ha? Ayon na sa ating bubita, Sister L, abay, bukod sa sinasabi nating Dragon Lady, Sister L. Si Dragon Lady. Na napaka-impluensya. Abay, meron pa palang isa. Ayan. Meron pa? Yes. Sino naman yan, Lakay? Ang tawag nila rito, Sister L, ay Super Secretary. Ayan. Wow. Bakit Super Secretary? Bakit? Abay, kaya magdikta ng Secretary, Cabinet Member ng Presidente. Tinalo pa si ES? Ay, sinabi mo, Sister L. Itong triumvirate na ito, pati nga si ES, gustong sipain. Talaga lang, Lakay, Sabi siguro, ay, Lakay, isunan ko na, Adrian. Hindi ko na-gets na naman. Sabi ko, Espanyol yan. Ilocano yun Sabi, may edad ka. Ganun ba? Grabe naman. Dahan-dahan naman sa may edad. Ayan. Alam mo, Lakay, wala sa age Tatanda rin yan. kayo. Una-una lang yan. Una-unahan lang yan. Ayan. Mukhang makalaban pa ni Sec Boying sa ombudsman. Ay, talaga. Nag-apply din. Ewan ko lang kung mag-a-apply. Mag-a-apply pa lang Jamar, pala. ayan. Adrian, mag-a-apply ba si Apo ES ombudsman? Ayan. Pero pahinga na siya. Ayan, enjoy na lang ang retirement, no, Lakay? Travel na lang. Yes. Ginanakan di Abra po. Ayan. Sa Abra, punta? Sabi ko magpahinga na lang sa Abra. Sa Abra. Abra ang probinsya niya. Okay. At ayon na sa ating bubita, Sister L, aba itong isang super secretary na sinasabi natin, ha? Abay, kaya palang magdikta ito, ha? Ayan, pati ang mga economic managers. Lakay, ang ano naman yan, ang powerful naman. Siguro sobrang lapit niyan sa sa kitchen. Sa kusina, ayan. Ano pag dinonate tong campaign ito? Siya may hawak ng rice cooker. Ayon sa ating bubita, Sister L, abay, ito pala ang abay, ito ni Secretary Ralph Recto, ha? Si Manong RC, ayan, the great lover boy, ha? Manong RC Balisakan, ayan. Ayan, Manong, good morning, na magabigat, ayan. Ayon na sa ating bubita, Sister L, dito yata nadali si Apo Bien Rubio, ha? Ayan. Bakit? Alam mo kung bakit? Congrats nga pala kay Commissioner June Lumagi, ha? BIR. Ayan, sobra-sobra yung kanilang collection, ha? Ayan. Magaling talaga ting si BIR Commissioner June Lumagi. Ayan. Kaya lang yung mga taga-BIR sumasakit ang ulo, bakit? Ayan. Napre-pressure sila, Kasi bakit ganun, Lakay? Pagka yung target ngayon ay na-reach at kaya nahigitan, dadagdagan ulit. Yung collection ng BIR tumaas ng 15%. Ayan. Kaya ang sabi ay umabot sa 1.1 trillion.
ang koleksyon ng BIR. Abay, tumaas ng 7B. Talaga, 7 billion. Ha? 7 billion. At ayon na sa ating bubit Sister L, dito sa customs, yan ang issue sa kanya ngayon. Ayon sa ating bubit, masyadong tinaasan ang target collection. Na hindi kaya. Hindi kayang i-reach. Kumbaga, hindi siya, kung sa lakay, pagtatayo ng kalsada or ng bridge, hindi feasible. Yes. Kahit na paduguin mo, ayan. Pigain mo. Pigain mo, ha? Hanggang sa maging purple. Ang mga importers, mga ano dyan, na nangangalakal sa customs, ha? Hindi kaya. Ay, hindi kaya. Ayan. Mahirap nga naman, Lakay, mag-set ng target na alam mong hindi kakayanin. Ay, hindi. So, yun ang isang dahilan. Ayan. Pero, ayan. Di ba nung mga nakaraan nga, nag-guess natin, nare-reach nila lagi ang target? Ayan. Ganun kasi kaya ang hirap din nung medyo magpapapogi. Taasan ko ang tax collection. So, sobrahan ko yung target collection. Sabi, kaya mo pala eh. Commissioner Lumagi, alam mo na. Next year, dagdagan natin ulit yan. Ayan. Isakto mo lang. At ayon sa ating bubita Sister L, abay bukod sa very powerful na lady sa Malacanang, at yung si Super Secretary. Si Super Secretary ba? Babae din to? Lalaki ito, lalaki. Lalaki, okay. Si Superman pala yan eh. May Dragon Lady na, may Superman pa. Ayan. At yung isa ay tagalabas. Ayan. Outsider. Outsider. Pero nasa ano pa rin, nasa three branches of government. Ayan. Nasa legislative. Triumvirate, pagka nagsama itong triumvirate na ito, Sister L. Ano pala lakay no? Sanib puwersa. Abay, pagka nagsanib puwersa, si Super Secretary, si Dragon Lady at isa Sister L, bagyo ang dating sa Malacanang. Ayan. Pinapakinggan talaga. Ayan. Ay, talaga lakay. Iba. Alam mo kung sino yung isa? Ayan. Sino? Teka, nagbibigay ka ng magandang clue. Ayan ka na naman eh. Ang pangatlong member ng triumvirate ngayon. Na-dead air tayo, natawa ako. Hindi ka lang kung paano hindi mo alam paano papangalanan eh. Paano ha? Ano ba yan? Lalaki ba yan? Ulit? Lalaki rin. Lalaki rin. So, dalawang lalaki, isang babae. Ayan. Pero naka-standby si Henry Uri eh. Ayan. Mamaya na daw lakay eh. Happy birthday daw muna kay... Ito naman eh. Bibitin pa eh. Kay Brad. Ayan, Magnum. Ayan, Magnum 22. Ayan, 45. Magnum 22. May Magnum 22 Magnum 22 ba lakay? Magnum 38. Magnum, akala ko Magnum 45. Ayan. Pagka ice cream na sa isip. Magnum 357 Agpawa. 357. Ay, Brad, di ba Magnum, movie yun? Ayan, pelikula yan. Magnum Agpawa. Brad, happy birthday. Binabati ng mga kapans, ha? Happy birthday din kay Jory Pabellan, Attorney John Ray Doctor, Sister Jorlette Bibanco, Noble Ray Tumampo, at kay Major General Eric Paraino. Ayan. At good luck daw sa mga candidates. Aba, may 2 posisyon pala sa Sandigan Bayan. Ayan, abay, ang mga candidates sa 2 posisyon ng Associate Justice sa Sandigan Bayan. Abay, good luck daw, Brad. Ayan, Judge Felino Elefante. At saka si Sister Judge Caridad Cari Villegas Galvez. Daming bayan. Yung isa. Yung isa ay madalas ito sa sa The Court. Ayan, yung alam ko na yung pang-elite. Pang-elite na club dyan sa may sa ngayon lakay Makati. Sa Makati, sa BGC. Ayan. Ito ay kilalang mambubukol. Ayan.
Mambubukol. Oo. Lagi may dalang martilyo Ayan. siguro. Mambubukol. Mambubukol. Ayan. Binukulan yung isang outgoing senator. Ayan. Kawa ng outgoing mo. Ayan. Nabukulan pa? Parang barya-barya na lang daw yung yung Nabukulan pa siya. naibigay sa kanya. Daming bayan. Pero ang desisyon, ayan, ang desisyon ng International Criminal Court sa interim release ni dating Pangulong Digong, inaasang ilalabas daw ngayong buwan ng Hulyo. Aba, lalaya ba ang dating Pangulong Digong ngayon na Henry? Ha? Ngayong July? Alamin natin ang report mula kay RH number 7. Mula sa Davao, Henry Uri, please come in. Nasa Davao ka ba? Asan si Raymond? Henry. Dito lang. Umaasa, Deo, Sister L, ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ilalabas na ng ICC ngayong Hulyo. Ang petition for interim release na inihain noong pang-June 12 na kanyang mga abogado para sa pansamantalang paglaya ng dating presidente. Batay sa pahayag kahapon ng anak ng dating Pangulo si Congressman Paulo Duterte na ngayon ay nasa The Hague, sinabi sa kanya ng abogado ng kanyang ama na si Attorney Nicholas Cotman na bago matapos ang buwan ng Hulyo ay posible nang mailipat si former President Digong sa isang bansang kasapi ng ICC na pumapayag naman na manatili doon ang kanilang o ang dating presidente habang dinidinig ng International Criminal Court ang kanyang kaso. Batay sa Article 16 ng Rome Statute, maaaring humiling ng interim release ng isang kalukuyang nakakulong habang may nakapending pang mga trial. Hanggang ngayon ay wala pa namang binabanggit na bansa ang Duterte camp kung saan nila nais mailipat ang dating Pangulo. Nauna rito ay napaulat na tumanggi ang bansang Australia o mano para ampunin ang dating presidente. Sabalit pinabulaan na naman agad ito ng kampo ng dating Pangulo, partikular ni Vice President Sara, sa pagsasabing wala itong katotohanan dahil wala naman silang inihaing anumang request sa Australian government para doon madala ang kanyang ama. Samantala, Deo, kinento rin ni Congressman Pulong na nasa maayos naman kalagayan ng kanilang tatay na mapagbiro pa rin at sige pa rin, lalo na hanggang pag-uusapan daw Deo si Joel ay ang kanyang mga naging tips. Talaga, ha? Nabubuhayan siguro ang dating Pangulo pagka yun ang pinag-uusapan. Nabubuhayan ng dugo. Sino ba ang favorite niya? Ayan, yung mga kilala kong broadcaster, journalist. Nadudulas ka, Lakay. Sinasabi ko sa'yo. My lips are sealed sometimes. Alam mo Maurice Arcache. Ayan. Taga 2 ba yun? Taga 4. Ayan. Parang may naalala ako dun ganun ba? Ayan. Pero sabi ng ating Bubit, yun na kanyang favorite, taga Davao din Ayan. Baka si Ma'am Elizabeth na yun. Hindi, mas bata daw. Si Kitty yun. Mas matanda ng konti. Si Ma'am Hanelet daw. Talaga. So kahit na nasa kuna ang dating Pangulo andun pa rin ang kanyang sense of humor. Ayan. Panay daw ang tawa ngayon sabi ni Congressman Tulong talaga? Siguro kagama na yung mga kakosa dun sa The Hague. Kaya baka siya ang bumabangka ngayon dun sa mga kasama niyang preso doon. Hindi. Kasi sinabi noon dati ni Vice President Sara Duterte na sinacharm niyang araw yung kanyang mga kasamang preso doon May mga kasama ba? May mga babaeng preso rin doon? Hindi naman sinabi ni Pipi Sara kung mga babae yung sinacharm, pero yung mga kasamang nakakulong baka kinakaibigan, ibig sabihin. Sa bagay, sa galing ding mambola, tsaka yung karisma ng dating Pangulong Digong. At tsaka yung sense of humor niya, baka general doon na nakulong doon na galing Africa. Maging tropa na niya, no? Maging tropa. Baka magkudita pa sila doon. Hindi na tayo magugulat baka isang araw mayor na siya. Oo nga. Kasi di ba talaga siya, magaling talaga siya sa... Baka maging mayor nga siya doon sa Oblo,
Naging mayor sa Oblo. Social sa The Hague. Pang-international. Pang-international. Alaga. So, pero ang patuloy namang sinasabi raw ng dating Pangulo sa kanyang mga supporter, huwag siyang alalahanin sapagkat tanggap naman niya kung ito talaga ang kanyang kapalaran at ito ang kanyang destiny. Si Kong Pulong ba nagdala ba ng pasalubong na chicken sandwich? Mga kaibigan, baka diretso na ako sa kulungan at hingiin ko lang sa inyo, bumisita kayo sa akin. Magdala lang kayo ng chicken sandwich. Ayan, chicken sandwich. May dala ba si Puro ng chicken sandwich? Ang nami-miss ko Deo ay bulag. Ano, no? Masahe? Bulag. Yung tuyo. Ay, bulag. Akala ko masahe ng bulag. Tuyo. Tuyo. Akala ko durian. Durian. Pwede naman siya magdala ng tuyo gourmet doon sa loob. Ganun ba? Sarap ng tuyo eh. So, yun, mas magayahin daw ngayon at maayos naman ang kalagayan ng dating Pangulo kahit medyo nangangayayat ng kaunti dahil hindi nga daw ito makakain din ang mga paborito niya at nami-miss din yung mga taong palagi niyang nakakasalam. Tsaka walang kanin doon. Pwede mo magdala ng rice cooker doon. Luto siya doon sa loob. Naluluto daw naman na pagluluto ng kanin kaya lang hindi kagaya nating Asyano kung magsaing ng kanin. Okay. So may kanin din silang pagkain doon sa Oblo, Henry? Mukhang batay sa sinabi ni Vice President Sara, pwedeng mag-request nalulutuan Kanya lang yung paraan ng pagluluto. Iba. Kung magre-request ka, magbabayad ba siya? Ayan, halimbawa mag-request ng crispy pata, sisig, lechon. Ayan. Ginawang hotel. Sila kay. Pwede bang pag-grab ay lala mo? Food Panda. Ginawa mo naman sobo na kayo. Okay. Sige, at least magandang balita ito. At least kampante ng Dating Pangulo Digong sa The Hague, ha? At least matutuwa na rin ang mga supporters niya. Ayan, na siya ay in good hands pala sa The Hague at pwede pa siyang maging acting mayor. Ayan. Kasi acting mayor sa Davao si Baste na. Ayan, kasi hindi siya nakapanumpa. Di doon na lang sa magmayor sa Oblo. Ayan, sa The Hague. Pero patuloy pa rin yung pag-asa nila na yung interim release naman Deo para sa pansamantalang freedom ng dating Pangulo. Malabo na. Malabo na yung July. Malabo na yata sa Australia. Saan bansa siya pupunta, Henry? Marami lakay na napabalita. Kagaya ng Japan at may mga bansa pa nga sa Africa ni sinasabi. Pero ito naman na pinabubulaan na ng kanyang kampo. At wala naman silang mga aplikasyon pang formal na pinadadala. Napaulat naman. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Henry. Ako si Henry Uri para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ayan, maraming salamat, Aris number 7, Henry Uri. Pero ang isa rin namimiss, siyempre, doon, mga foreign dyan yung nakakita ni Digong doon. Ayan. Namimiss daw niya ang kanyang mga kababayan. Tiis na lang ako ng mga Pilipina. Maganda pa, mabango pa. I'm not trying to be derogatory, but nothing beats the Pilipina. Maganda, mabango, lahat na. That is a freedom of expression. Okay ka talaga, Dong. Ayan. Nailalabas mo yung mga ipon mo dyan, Oras sa sandali lamang, Raymond at pa, si standby sa Senado, ha? Ayan. Yung mga senador ba, pati ba sina Senator Ping Lacson, ayan, Senator Tito Sen, Senator Rafi Tulfo, magdadala na rin ng helmet. Ayan. Baka mabukulan. Standby, Raymond. Standby man ang Milky Rigonan. Oras, Sister L. 9:39. Ang oras na Bayan. Oras, Sister L. Asan ka? It's 9:46. Tagal mo naman jumingil. Then nagano ko lakay. Nakipagchismisan ako.
Ay, standby Boy Gonzales. Wala na ba si Boy? Ha? Ayan, kumusta si Yorme? Ayan, asan yung ating Maynila? Ha? I'm going back to Manila. Ayan. Good luck, Yorme, ha? Grabe lakay. Magdamag sila yatang naggano doon. Nagpaligo sa buong Maynila. Amoy basura na nga doon si Yorme. Well, in fairness, mahabigan ni natuatay kay Mayor Isko Moreno, ha? Abay, ituloy mo yan, Yorme, ha? At alam mo kung bakit? Na gusto natin maging maganda muli ang Maynila para pamarisan tularan ng ibang mga LGUs. Ayan, para mainggit din yung sana mainggit tularan ng ibang kapitbahay ng Maynila. Mag-mention ka nga ng San City. Sabi nga na mahabay natin, ano ba yan? Ang dugyot-dugyot naman yan. Totoo naman lakay. Sa totoo lang, hindi ka mapaproud kapag ganun yung makikita mo na ang dumi, ang dami, pasintabi, ang daming dumi ng hayop, ang daming, Diyos ko Lord, amoy etchas talaga yung daan. Babanggitin na ba natin? Ano bang kapit ba ng Manila? Ayan. Oy, walang na yun magsalita. Kadugtong na Roas Boulevard. Nakakalungkot lang pero sana maging eye-opener dun sa mga LGU, sa mga mayor ng bawat syudad. Ayan. Alam mo, tuloy mo yan, Yorme, ha? Ayan. Alam mo, naalala ko si Mayor Edward Hagedorn ng Puerto Princesa City. Lakay, oo. Ayan ang nagpauso ng napakalinis na lugar, mahabigan. Yes. To the point na pati yung mayor namin sa amin noon, si Mayor Pagdilaw Senior. Ginaya siya. Abay, ginaya at saka may mga lakbay-aral. Lakbay-aral. Nagpupunta ng Puerto Princesa City, paano ginawa? Ina-adapt nila lakay. Yes. Paano ginawa ng Mayor Edward Hagedorn na napakalinis ang Puerto Princesa City sa Palawan. Di ba? Happy birthday kay Mrs. Abby Galang. Segway talaga At kay Chairman Denise Leonardo ng Punta Santa Ana, Manila, ha? Binabati ni Kaloy Pascual de Junior. Report mula sa Senado. Ayan. Ang mga senador hati sa ibibigay na 50 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila. Alamin natin ang buong detalye sa report ni RH28 Raymond Paas. Laki Raymond. Elaine, Mayor, hati ang mga senador sa anunsyo ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa National Capital Region na merong 50 pesos na aumento sa sahod ang mga minimum wage earners. Ayon kay Senate Pro Tempore Jingo Estrada, anumang pagtaas sa sahod ay welcome sa mga manggagawa. Kailangan ito para makaagapay sila sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Pati si Senator Christopher Bongo, ang sabi nito ay bawat piso ay mahalaga sa bawat manggagawa. Ngunit pareho ang dalawa, sina Senador Estrada at Go, na muling inihain yung panukalang batas na 100 pisong legislated wage increase. Para naman kay Senador Joel Villanueva na siya chairman ng Senate Committee on Labor, mas gusto nito ang tinatawag na living wage para sa manggagawa. Paliwanag ni Villanueva, kailangan balansehin yung sahod ng mga manggagawa sa tunay na kanilang pangangailangan sa gitna ng napakataas na presyo ng mga bilihin. Narito ang kanyang pahayag. I have nothing against increasing itong mga sa minimum wage na inire-report out ng ating mga regional wage boards. In fact, I wanted to strengthen our regional wage boards. I wanted to make sure that they are using the right data kasi bahagi ng pahayag ni Senador Joel Villanueva. Ito si Raymond Paas, Mayor. Congrats kay Senator Joel Villanueva, ha? Di ka nagtatanong kung bakit? Parang yun na nga. 12 billion ng sa Bulacan, ha? Di ba, yun nga yung lumabas doon sa listahan, parang sabi ni SPGs, hindi, yung mga amendments ng mga senador at congressmen dumaan naman sa proseso. Sabi niya.
Bakit yung isa, yung outgoing, nagre-reklamo, ang liit, ha? Ang laki daw ng bukol. Yun na nga lang. Kung bakit may ganun. May nagsasabi na parang 3 to 5 billion lang yung iba. Yung iba anong 3 to 5? Malaki. Ito, akita ko sa listahan, 2 billion lang Yun napunta sa kanya, Siguro kalahating taon pa yan. Samantalang dati, magkasama pa sila dati, ha? Yun, nung nakarang eleksyon, ha? Naalala mo yun? Naalala mo na. Wow. Ganun talaga. Ganun talaga. Weather. Ayan. Okay, sige. Payo na natin sa mga bagong senador dyan, magbaon ng helmet. Ayan. Lalo. Yun, pagkakabanggit dito, may super majority daw na suporta kay SP Cheese Mayor. Ganun ba? Na magiging magtuloy-tuloy na maging Senate President. Kaya si Senator Tito Sen kahapon ay kumambyo na. Na kung hindi ako maging SP, pwede naman ako minority leader. Sabi ni Senator Tito Sen. At saka maganda yung sinasabi ni Tito Sen, ha? Ayan, pabor siya dun sa dun sa open BICAM deliberation sa budget. Lalo mo insertion lalo sa BICAM. Ayan, siyempre BICAM yan. Diyan nagkakasingitan. Yun nga yung kung minsan pinagwawagwagan ng mga ilan na open daw pati sa media, pero hindi sa experience ko, Mayor. Open and closing lang kami doon. At least binuksan daw. Yung mga sensitive yung sensitive na divide na wala na kayo, outside na kayo. Ayan. Wala na kasi kung minsan, Mayor, yun di ba yung halimbawa nag-open, nagkaroon ng mga discussion in the next at least mga 2 linggo yan, minimum of 2 weeks yan. Then pagdating sa finals, mag-invite din sila. Pero kahit doon sa finals, Mayor, hindi mo nga makikita agad doon yung kung ano yung, halimbawa mayroon kang interested na proyekto na gusto mong silipin, hindi mo pa yun makikita agad. Makikita mo na lang after na ng totally ma-print yung final copy ng National Expenditure Program. Pero kaya doon parang makikita kung yung mga mayroon kang yung isiningit mo ay siningit yung amendment mo as a senator or congressman naisama o hindi. Meron dyan Raymond, matalas ang mata. Alam mo kung sino? Ping Lacson is the name. So, ayun, baka bumalik na siya, baka malaking tulong, Mayor, sa ating mga kababayan na very conscious sa budget, baka malaking tulong na bumalik si Senator Ping. At parang pagkaalam ko, iniipon na muli yung mga tao niya, yung mga dati na napunta sa iba't ibang mga opisina ng mga senador, pinababalik para makatuwang niya muli dito sa kanyang panibagong termino sa Senado. Ayan, kailangan natin ng fiscalizer sa Senado. Ngayong ganito ang nangyayari, Raymond. Ayan, para naman hindi mawaldas yung pera ng bayan. Buti sana kung milyon lang, bilyones na. Diyos ko, saan napupunta yan? Flood control project. Okay nga, Rod. Sige, abangan natin ang 20th Congress, Raymond. Yes, Mayor at Elaine, mula dito sa Senado na medyo mas tahimik na yun kumpara kahapon na dahil nga first day ng 20th Congress ay nagkakasunuran yung mga senador na nag-file ng kanilang mga priority bills kahapon at yun ang aming antayin kung itutuloy muli sa araw na ito ng unang araw ng buwan ng Hulyo. Ito si RH20, Raymond Tagpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Bago si Giselle at Milky Rigunan, nahulaan ba yung si Super May Secretary? May nakahula dito, Lakay, na isa. Talaga, ha? Alam niya na talagang bagyo ang dating sa first couple, ha? Pero yung dalawa, mali. Yung isa niyang hula, tama. Yan. Si Super Secretary. Yes, nahulaan niya yun. Ramdam kasi ang bagyo niyan. Anong report ni
best field reporter. Ang ating report ng ating best field reporter, dating Congressman Teves, sa medical facility daw muna ng BJMP mananatili paglabas niya ng ospital. Nasa ospital pa? Yes, Lakay. Kasi di ba nagre-recover pa siya, na-operahan siya ng Di ba appendix, pagka-opera, ilang oras pwede ka na umuwi? Ay, hindi, Lakay. Yung nanay diba? ko dati na-operahan matagal din. Matagal ba yan? Kasi ano siya, Lakay. Inihiwa talaga din yan malaki hiwa yan. Hindi naman sobrang laki. Pero tinatanggal kasi Lakay yun, di ba? Yung appendix. Anong hiwa ng nanay mo? Bikini type? Nga? Hindi naman Lakay. Siyempre sa panahon nila, wala namang ganun. Pero matagal yun maghilakay, yung mga ganong sugat. Ewan ko lang ngayon kung mayroon ng mas mabilis na way. Pero alamin natin ang detalye nito mula kay RH15. Giselle Ricafort, kailan ba lalabas si dating Congressman Arnie Teves sa ospital? Giselle? Oo. Lakay, Sister El, hindi muna iahalo si dating Congressman Arnie Teves sa iba pang detainee doon sa high security jail ng BJMP sa Taguig City paglabas niya ng ospital ngayong araw. Ang sabi sa DZRH ni BJMP spokesperson J. Rex Bustinera, mananatili muna si Teves sa kanilang infirmary para sa medical quarantine. Umiiral kasi anyang protocol na hindi muna dapat ihalo ang detainee galing ospital sa iba pang populasyon. Sa patakaran, hindi dapat lalagpas ang medical quarantine ng 14 na araw, pero nakadepende pa raw yan sa magiging assessment ng doktora. Tiniyak ng BJMP spokesperson na ibibigay kay Teves sa mga kinakailangan na pangangalaga sa kalusugan bilang bahagi raw ng kanyang karapatan. May nagka-standby naman anya mga nurse at doktor doon sa kanilang pasilidad. Sa ngayon, hindi pa raw natatanggap ng BJMP ang clearance mula sa pagamutan upang maibalik na sa kanilang detention facility ang dating mambabatas. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Fit na fit ang katawan ni Mayor Arnie Teves. Yata yung pagdating niya, Lakay. Oo. Samantala, report naman mula sa Kamara, iba't ibang bill tungkol sa aumento sa sahod. Unang isinumente sa unang araw ng filing ng mga panukalang batas sa pagbubukas naman ng 20th Congress. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, karamihan sa mga naisumiting bill sa unang araw kahapon ng filing ng mga panukalang batas sa pagbubukas ng 20th Congress ang may kinalaman sa kapakanan ng mga manggagawa, partikular ang legislated wage hike. Kabilang dito ang panukalang batas na ang miyenda sa Labor Code of the Philippines na inihain ni kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Sa bill ni San Fernando, dapat ma-institutionalize ang National Minimum Wage System na magbabasura sa regional minimum wage rates at bubuwag naman sa regional wage boards. Sa bill naman ni Albay Representative Adrian Salceda na Equal Pay for Equal Work Act o House Bill 55, bubuwagin ang regional wage rate para magkaroon ng pantay-pantay na sahod ang mga manggagawa sa buong bansa. Ayon kay Attorney Princess Abante, ang tagapagsalita ng Kamara, mas palalakasin ng Kamara ang relasyon sa Senado para mas malaki ang tsansa na maipasa ang legislated wage hike ngayong 20th Congress. Sabi ni Abante, nagsilbing strong starting point ang 19th Congress matapos nakakuha ng malaking suporta mula sa labor sector para naman sa 200 pesos na legislated wage hike. Una rito, inaprobahan na ng National Wages and Productivity Commission ang 50 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa sa National Capital Region epektibo sa July 18. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan, Best Public Affairs Program Host ng KBP Golden Dove Awards. Ayan, nakalimutan kong banggitin kanina eh. Samantala, eto naman, Lakay, mula dyan sa Kamara, mga kasamahan ng holdupper na nakapatay sa Police Quezon City dyan sa may Commonwealth Avenue. Tinutugis pa rin pala hanggang ngayon, Lakay. Alamin natin ang detalye mula kay RH5, Val Gonzalez. Val. Sister El at Mayor, pinakilos na ngayon ni QCPD Acting Director Police Colonel Glenn Silvio ang Criminal Investigation and Detection Unit para tukuyin ang iba pang mga kasamahan ng nasawing holdupper na nakapatay din ng isang pulis sa madugong enkwentro kahapon na madaling araw. Una nang nakilala ang napatay na holdupper na si Rolando Capin, 33 anyos, isang welder at residente ng Barangay Payatas, Quezon City. Sa investigasyon ng QCPD, hinol dapat pinaputukan ng suspect na si Capin ang staff ng isang Japanese food stall
sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Pero sa ilang minutong pagresponde ng dalawang motorcycle unit police personnel na nakapwesto malapit lamang sa pinangyarihan ng pang-hold up ay binaril ng suspect si Patrolman Harwin Courtney Ligayo Paggay na kinamatay nito maging ng suspect. Bukod sa staff ng Japanese food stall ay meron pang isang babaeng tinamaan ng ligaw na bala. Target ngayon ng QCPD ang kasamahan ng napatay na si Kapin na posibleng sakay din ng motorsiklo dahil humarurot ito papalayo sa lugar matapos ang inkwentro. Ako sa Pinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Sandali lamang, Edwin, standby, Sofia Gans. Happy birthday muna sa, bati ito ating pamangkin, Sister L. Si Gayus, ayan, Gayus Amador Andrada. Happy birthday! Happy birthday, Gayus. Binabati ni Kuya Ador at ating Lourdes Andrada. Ayan. Mukhang ito yung re-regular ng Toyota Fortuner. Ayan na naman, may mapapahamak na magulang na naman. Hindi masamang totohanan yan. At ating happy birthday kay ating Police Captain Jimeli Acuña. Ayan. Binabati ni Kuya Edwin Acuña ng Antipolo Lodge number 334. Abay, magpapainom daw siya ng Emperador Light. Aba, gusto ko yan. At happy birthday din kay Sister Helen Vital ng Tao Gamma Sigma CEO Chapter. Pagbati mo ay Kuyang June Payong Ayong. Kay Kapitana Rosana Cruz, Mimi Tolentino. At very worshipful, Commissioner Bede Press ng CHR. Happy birthday, sir. Ayan. At kay Kuyang Noble Ray Noble. At Kuyang Jimmy Camino. Ayan, happy birthday Kuyang Jimmy. At belated happy birthday kay Congressman Mike Defensor. Hindi para nagpaparamdam. Ayan. At si Bishop Ephraim Fahutagana. Happy birthday. Anong report? May good news tayo sa mga taga Caloocan dahil mayroong murang manok at gulay na mabibili sa kadiwa ng Pangulo Jan Lakay sa Caloocan. RH23, kaya pa bang humabol? Alas 10 na. Oo, may mabibili pa ba o baka ubos na? RH23, Edwin Duque. Edwin, saan yan dyan sa Caloocan? Dahil concern tayo sa mga pagtataas ng presyo. Kaya yung mga kababayan natin, kahit si Mayor Along Malapitan, nanawagan na sabantalahin itong presyo ng manok na napakababang presyo. Ay 230 lamang, Mayor, no? Kung makakabili kayo sa palengke, nasa 260. Kaya yung iba, pa kilo, pa kalakalati kilo, 1/4. Dito makakabili ka ng bugis ang kilo, 230 lamang yung bawat kilo ng karne ng manok. Sa baboy naman, makabili ng 340 hanggang 360 pesos. At yung pinakamagandang klase, 380. Presyo ng fly, yung broccoli na 220 sa palengke. Makakabili ka ngayon ng 170 pesos bawat kilo sa presyo ng broccoli. Yung cauliflower na 120, mabibili mo rito kayo ng 70 pesos bawat kilo. Kaya napakalayo yung mga presyo. May mga mura pang mga gulay at iba pang mga prutas. Maliban doon yung mga processing food na ibig na makakabili ka ng pabaon. Mahirapan yung ibang magulang, Mayor, dahil ito mataas ang presyo. Dito na nakalatag ngayon sa kadiwa ng Pangulo. Dito mismo sa harap ng Caloocan na City Hall. Kaya panawagan ng news. Samantalahin yung ilang araw na panatili ng kadiwa ng Pangulo. Dahil makakabili rin ng murang bigas. 20 bawat kilo. Doon sa mga senior, mga PWD, mga pregnant. Pwede silang bumili. At yung mga iba naman, makakabili rin sila ng, pero limitado lang yung kilo. Depende doon sa stock na binababa ng Department of Agriculture dito pa rin sa City Hall ng Caloocan. Yan mula pa rin sa Caloocan, RH23. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Ayan, mura din ba ang karin ng utong at kabatite? Ayan. Kaso baka naubos na yan, Lakay. Tanghali na eh. Sir President, ayan, kurang pa apo. Ayan, hindi pa rin pumaramdaman ang kadiwa ng Pangulo. Ayan, tsaka yung bigas ang nagrereklamo naman, yung mga magpapalay. Sobrang baba naman ang bili ng palay. Ha? Kawawa. Kaya din na tinatawagan si Mr. Larry Lacson ng NFA Malubukas nga. Ha? Ayan, anong gagawin sa mga farmers na binabarat ang kanilang palay
7, 8 pesos kada pero kilo. sinasabi kahapon Lakay kasi di ba nagpunta sila ng Nueva Ecija na hindi daw sila magbababa ng presyo sa pagbibili ng palay. Sinasabi nyo po yun pero hindi po yun yung nangyayari sa realidad, di ba? Ayan, bilete na birthday ulit kay Lito Palapag. Ay, Tolits, binabati ka ng mga parandam ka sa mga Anito Boys at saka Halina Boys. Naku, nagparamdam dito. Kaya lang naku, Sister L, yung pinadeliver niyang Starbucks. Ayan. Para pala sa isa, naibigay kay Yuwel Your business is our business. Ano report? Wala sa akin. Global safety standard para sa power banks. Ipatutupad ng DTI sa Agosto. Dapat lang kasi yan yung nagiging dahilan sa mga eroplano di ba Lakay? Mga sumasabog na power bank. Nga, but next month pa, dapat ASAP. Miss Sophia Gans, please come in. Magpapatupad ang Department of Trade and Industry o DTI ng Global Safety Standard para sa portable power banks na magsisilbing Philippine National Standard o PNS pagdating ng Agosto. Partikular na i-adapt ng DTI ang UL 2056 standard ng US-based Global Safety Organization na UL Standards and Engagement. Kasama sa UL 2056 ang design, construction at pagtesting ng power banks upang mabawasan ang panganib sa sunog o anumang problemang elektrikal. Ayon sa DTI, ito ang magiging benchmark para sa manufacturers ng power banks upang matiyak ang kaligtasan ng consumer, ngunit sinabi ng ahensya na voluntaryo lamang ang pagsunod dito. Matatandaang nasunog at sumabog ang isang power bank noong nakaraang linggo sa Rojas Airport sa Capiz ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Mabilis namang naapula ang sunog at wala namang naitalang sugatan sa nangyaring insidente. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 56 pesos and 33 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Tatawa. Bago-bago Para sa mga bagong sumpa ito, Sister L. Bagong sumpang mga opisyal. Sana maging sincere ang kanilang paglilingkod sa bayan. Diyan sa diyan sa Silang Cavite Mukhang magulo diyan Bakit? Abay nanalo yung disqualify. Ayan. Ewan ko lang kung uupo ngayon kung papayag yung incumbent. Ano magiging ruling diyan? At yan nakaba natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. At naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Susunod na ang KBP Golden Dove Awardee for Best Public Service. Public Service Host. Host ba? Ayan. Host na. DZRH sa Public Service Host. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Ingat. Stay safe. This time check is brought to you by ACS.